Kung kayo ay pastol ng bawat isa, kinakailangan isabuhay natin ang pagmamahalan. Kasi pag nagsusuntukan tayo, hindi po pastol yon. Ano yon? Hindi natin makuha. Doon sa huling panahon ng mundo, ang Diyos ay hiwalay niya lahat ng tao. Ilalagay niya sa kanan ang mga tupa ng pastol. Kaliwa, mga kambing. Ito po yung mga nagsusuntukan palagi pag nagjajamburi. Sa kaliwa kayo, yung mga nag-aaway-aaway. Sa kaliwa yun. Yung mga casey ng mga lasinggo. Sa kaliwa yun. Mga goat yun. Ito yung hindi papasukin sa kaharian ng Diyos. Pero yung nasa kanan, yun po yung mga pastol, yun ang mga tupa, yun ang mga sheep. Sa pagdating ng panahon, tatawagin sila ng Diyos, dito kayo sa kanan. At tuloy-tuloy sa kaharian ng Diyos. See? Ang sinasabi dito sa ating binasang ebanghelyo, nasabi po rito, yung aking mga tupa ay nakikinig sa akin. Anong ibig sabihin na nakikinig sa akin? Ang ibig sabihin na nakikinig sa akin ay yung taong tumutupad at isinasabuhay ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, sinasabi ko naman kanina dito, ay iisa lang, magmahalan kayo. Yun lamang ang salita ng Diyos. Walang iba. Sa katunayan po, si Saint John na ebanghelista ay minsan ay matanda na, ay nagbibisa pa sa mga Kristiyano. At pag nagmimisa siya, ang kanyang sinasabi, iisa lang. Matanda na siya, ugod-ugod na siya. Sabi niya, magmahalan kayo sa isa't isa, tulad ng pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Yung mga tao na buboard na, sabi ng mga tao, Diyan, ba't hindi mo baguhin yung homily mo? I-mention mo naman yung mga politiko, yung mga kampanya, yung mga nagpapatayan, yung mga pangangailangan ng tao ngayon. I-mention mo naman sa homily mo. Sabi ni John, hindi ko magagawa yun eh. Kasi isa lamang ang nadinig ko sa aking Panginoon at yun lang yun. Magmahalan kayo sa isa't isa. Yun lang daw yun. So, isa lang ang content, isa lang ang laman ng banal na kasulatan, magmahalan kayo. Mga kapatid, isinasabi sa Kapitulo 6 ng Ebanghelyo ni San Mateo, sinasabi niya na ang isang Kristiyano ay ilaw ng mundo, the light of the world. Alam niyo mga kapatid, hindi gaanong kaliwanag ang Pilipinas ngayon. Ilang araw pa lang, kailan ba yun? May nagpatayan ng mga dalawang mga politiko dito sa malapit lamang sa atin. Saan ba yun? Hain. Nagbarilan, ano? Hindi gaanong kaliwanag po yun. Madilim po yun. Madilim po yan. Ngayon, ang inaakala ng tao na pag ikaw ay naging politiko, yun na yun, maligaya ka na, masaya ka na. Ay, hindi po. Ngayon, nag-aagawan. Kayang magbigay ng milyones para kasi akala nila na pag nakarating doon, yun na yun. Hindi po. Hindi po yun. Hindi mo kinakailangan makarating doon, maging makaupo sa posisyon para magmahal ng kapwa-tao. Ang kinakailangan ng simbahan ay yung taong magpapalaganap sa pagmamahalan. Hindi magpapalaganap ng pagkakawatak-watak ng division. Hindi magpapalaganap ng hatred. Hindi magpapalaganap ng corruption. Kundi yung taong magpapalaganap ng pagmamahalan. Ngayon, finally, alam ko ay napakabigat ng mga salita sa inyo, sa inyong murang edad. Pero huwag niyong kalilimutan yung isa lamang, yung pastol ay isa lamang ang ginagawa niya. Nagpapalaganap ng pagmamahalan. Kung ang isang squire ay pastol, anong gagawin niya? Magpapalaganap ng pagmamahalan. Yun lang. Huwag nang ipalaganap yung mga kung ano-ano pa man. Pagmamahalan lamang. So mamaya, pagbalik natin sa ating activities, suntukan ulit.
pagmamahalan. Hindi naman yung pagmamahalan na hindi tayo nagagalit. Nagagalit din tayo, pero kailangan mo pong may babaw yung pagmamahalan sa bawat isa sa atin. Yung ano ba ang motto ng Squire? Ayun. Paano magiging karapat-dapat ang isang Squire? Paano? Yun. Iisa lang. Ipalaganap ang pagmamahalan at kayo po ay magiging karapat-dapat. Walang iba dun. Yun lang. Period. Ipalaganap lamang ang pagmamahalan at kayo ay magiging karapat-dapat.